Ay magandang umaga, Kap Marcel, at sa mga teachers po, magandang umaga po sa inyong lahat. Mga bata, ready na ba kayo? Okay, ay dito ba ako? Sorry. Okay, ang ating storya ngayon, ang pangmagat ay Berting ang Batang Uling. Ha? Kita mong ano, hindi ako yun ha? Miski ako yung maitim ha? Yan. Sige, ang nagsulat nito ay si Christopher Rosales at ang gumuhit ay kaapelido ko dito sa libro, si Aldi Aguirre. Siya ang gumuhit ng mga drawing dito sa libro. Okay? Pero ito ay ginawa ni si Ate Hazel ang gumawa nitong visual aid nating umaga. Okay? So, ready na ha? Okay. Ready? Lahat ng tao sa bayan ng Sutla ay maputi, mula sa matanda't mga batang munti hanggang sa matatabat, patpatin at bungal at sungki. Maging ang panahon ay kalangitay nakikisama rin sa kultura nitong nayon. Laging umaga sa bayan ng Sutla. Kaya sa tuwin ay maaliwalas ang bawat tanawing mahagip ng iyong mga mata. Sa puok na ito ay hindi uso ang dilim. Matulog ka mat gumising at muling matulog at gumising ay maliwanag pa rin ang buong paligid. Umulan man ng pagkalakas-lakas ay di nagdidilim ni ang kapilas man ng langit. Oh, ganun ang Sutla. Napakaliwanag daw. Maisan at palayan ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tao sa bayan ng Sutla. Kaya madalas kang ikay mamamasyal, bukod sa malatupang langit, luntiang kabundukan at mga ibong nag-aawitan, ay makikita mo rin ang masisiglang anyubong na mga magsasakang yuyuko tatayo sa pagtatanim sa lupang basa. Mga magsasakang baramalmol ang kaputian, maghapon mang nakabilad kay emang araw. Isa sa mga magsasakang ito ang nakatuklas, isang araw na kung anong nilalang nakakatuwa raw ang itsura. Agad namang tinungong pinagkagulahan ng mga taong bayan ang nilalang na iyon sa lilim ng kabundukang paniniwalaan nilang tahanan ni Bathaluman. Naku po, katapusan na ng mundo, isang impakto, isinilang ang itim. Sus Mariusep, habaging langit, anong klaseng nilang yan? Ang itim. Magsitahimik kayo, tingnan nyo ang batang, ang balat niya'y parang gawa sa uling. Isang batang uling. Tama, isang batang uling. Yan, yun ang anak. At gayon nga ang pagkatuklas kay Berting, ang munting batang luwa at kay laki ng mga mata at puno ng kay tulis ng mga ngiping parang sibat ang bunganga. Matuling lumipas ang mga araw at nanatiling palay sa ipan sa lahat ang tunay niyang pagkatao't pinagmulan. Mula noon, siya'y naging sentro ng tuksuhan at kantsawan. Sikat na sikat sa buong bayan si Berting. Ngunit, hindi iyong sikat na tinitingala, kundi iyong sikat na kinukutsa. Saan man siya magpunta, ay laging nakabuntot sa kanyang likuran ang mga inis. Nangiinis ng mga batang ayaw tumigil hanggat hindi siya napapaiyak. Lagi siyang inaapi. Siguro ay kinakahiya ka ng mga magulang mo, kaya iniwan ka ng sa lilim ng bundok. Sino ba naman kasi ang masisikmura magkaroon ng anak na gaya mo? Bulalas di Pablong Tisoy, ang batang astig na may bit-bit laging gomang sumpit. Hindi ka ba naiiya sa sarili mo? Tingnan mo nga mukha mo, ang dapat sa'yo ilagay sa sako at ipaanod sa ilog. Singhal ni Pipitong Mistiso, ang batang kalbo na may suot laging sombrerong bao. Uy, Berting, nakalimutan mo atang magsalamin o baka naman nabasag na ang una kang tumingin.
Tuya ni Tessa makinis ang maarting batang puno lagi na makukulay na tali ang buhok. Sukdula ng kaitiman mo, Berting, ang pangit mo. Ganyan kasikat, hindi si Berting kundi uling niyang balat. Kaya ganyan kasarap pagmasdan, hindi balat na uling kundi si Berting kapag ngumangal-ngal sa tuwing kinukutsa. Inaaping-api talaga si Berting na mga kaibigan niya. Bakit ganun? Tanong minsan ni Berting sa kanyang sarili. Habang nakatitig siya sa harap ng salamin. Nabubuhay ako'y wala namang pinagmulan. Humihinga ako'y wala namang dahilan. Bakit pa kasi nabuhay ang isang batang uling na gaya ko? Maigi pa siguro wala na lang ako. Walang kamalay-malay si Berting na kanina pa pala pinapakinggan ni Bathaluman ang kanyang mga hinanakit. Kaya gayon na lamang ang kanyang gulat nang walang ano-ano'y biglang nagliwanag ang salaming kaharap niya. At buhat dito'y marahang tumulay, bumagtas, lumipad ang marilag na Bathaluman. Napakaganda ni Bathaluman. Para siyang nabibihisa ng araw sa kanyang kumikinang na balabal. Habang sumisirko-sirko sa hangin, ay nagniningning ang kanyang kasuotan kay putik kinis ng kanyang balat at putis. Yan, si Bathaluman. Biglang dinampot ni Berting ang laylayan na mahabang kasuotan ni Bathaluman at saka siya itinabi sa mainit itong kandungan. Hanggang ngayon, hindi makapaniwala si Berting sa kanyang nakikita. Nititigan niya ang mga mata ni Bathaluman. Napakadalisay na mga ito. Mula dito'y wala siyang nakitang palilimbak o katiting na pandidiri sa kanya. Nagsalita si Bathaluman. Berting, Berting, mahal kong Berting, huwag nang malumbay, sa halip ay ipamalas ang ngiti mong kay ganda. Mahal na Bathaluman, paano na po naman ako magagawang umiti ng isang pangit na batang gaya ko na namula ulo hanggang talampakan ay sagad ang kaitiman. Hindi tulad ng ibang mga bata riyan na magaganda dahil maputi ang balat, ang nalulumbay na tugon ni Berting. Berting, sino man ang nagsasabi sa iyo kapag maputi ang nilikhay maganda at kapag maitim ay pangit na? Pag-aalon sa kanya ni Bathaluman. Ang tunay na kagandahan ay hindi magaspang ang ugali, makasarili at mapagmalaki. Ang tunay na kagandahan ay iyong makandali may malasakit sa kanyang kapwa at mapagkumbaba. Ang bawat isa'y nililikhang katangi-tangi, naway matagpuan mo ang liwanag sa dilim ng iyong balat. Marahang pinikit ni Bathaluman ang mga mata ni Berting. At sa pagkaidlip ay marahang naglayag ang batang uling sa kalawakan. Nagsuot sa ulap, sinipat ang kabundukan. Sumakay sa mga alon hanggang sa dalhin siya ng mga ito sa baybay ng panagipan. Bukas, pahabol pa ni Bathaluman, titingaliin ng lahat ang taglay mong kariktan. Kinabukasan, bagatman himbing pa sa kanyang pagtulog, ay biglang napalundag si Berting sa kanyang kama dahil sa alingaw-ngaw ng kung ano-anong nagmamaktul na mga ibon sa labas. Dagli siyang pumunta sa tarangkahan at do'y natanaw niya mula sa itaas ang pulutong ng mga itim na ibon, mga mapanghas na uwak na halos takpan ang buong kalangitan. Natulala si Berting, diya't naging mabilis ang mga pangyayari. Pagkasigaw ng punong uwak, 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 ay dali-daling nagsisubod ang kawan ng mga uwak sa lupang sila'y nakawin ang anumang bagay na kanilang makita. Walang awang niluray na mga ito ang mga bahay na pawid at maisan at palayan. Pagdako'y pinainom ng mga ito ng lasong pampatulog sa imang araw.
Pagkatapos ay sinilid sa isang napakalaking baul at isang iglap ay nilamon ng nakapakangilabot na kadiliman ang buong kapaligiran. Nagdilim ang buong. Iyon ang unang pagkakataon na balot ng lubusang dilim at lagim ang buong bayan ng Sutla. Ang lahat ng tao'y tila naglalakad sa kawalan. Di ilan na natapilok at nadapa sa pagkataranta. Di ilan na humingi ng saklolot nagtatatalon at naihina sa salwal. Di ilan ang naghawak-hawak kamay habang umuusal ng dasal. Di ilan ang humahagulgul at naglulupasay habang ninanakawan ng mapangahas na mga uwak ang lahat ng kanilang ari-arian. Ang gumang sumpit ni Pabling Tusoy, ang sombrerong bao ni Pipitong Mestizo at makulay na tali ni Tessa Makinis ay kabilang sa mga ninakaw. Malala ang pagkakagulo ng lahat habang si Berting ay mataman lang na nagmamasid sa di kalayuan. Kakatuwang niluluwa ang dilim ang mga tao, maging ang mga matay ngipin ni Berting. Maliban na lang sa katawan niyang husto ng kakulay ang buong paligid. Ang lahat ng puting kulay ay namumukod sa dilim. Nagdiningning ang mga taong bayan sa madawag na parang. Nakikita nila ang kanilang kapat sarili, ngunit hindi pusikit sa paligid. May naisip na plano si Berting. Yan. Tinikom ni Berting ang kanyang bibig at saka dilat ang luwa at kay laking mga matang nagtatalon siya sa hangin. Napahinto, nagulat ang mga uwak sa kanya. Umusli ang mga mata ng mga ito sa lumulutang at nagsasayaw na pa rin ng mga matang nangangalit. Pagkatapos mag-ipon ng hangin sa dibdib, ay nagsalita si Berting. Mga pangahas na uwak, ako si Erebos, ang hari ng kadiliman. Ngayon ibabalik nyo lahat ng inyong mga ninakaw. Kung hindi, nanlilisik pa rin ang mga mata. Nakabuka ang bungangang puno ng kay tulis ng mga ngiping parang sibat na naglulundag si Berting sa kawalan. Lalong-lalo nagimbal ang mga uwak. Lumukso ang mga dibdib ng mga ito sa lumulutang at kumakandirit ng mga ngipin nila, tila handang manakmal ng anumang oras. Kung hindi ay dudurugin, kakainin ko kayong lahat ng buhay. Wah! Yun ang sabi ni Berting. Dagling nagpulas at lumipad ang nangakong hindi nababalik pa ang mga mapangahas, ngunit duwag palang mga uwak. Naibalik sa kalangitan ang pupungas-pungas pang si ibang araw at muling sumilay ang liwanag sa buong bayan ng Sutla. Kabi-kabila ang pasasalamat ng mga tao kay Berting. Nabalik na ang gomang sumpit kay Pabling Tusoy, ang sombrerong bao kay Pepito Mestizo at makukulay na tali kay Tessang Makinis. Patawad, Berting, kung kami sa iyo'y naging masama. Ngayon natanto naming kami rin pala ay may kapintasan. Ako nga, gaya laging may bitbit akong gomang sumpit, ay dahil takot ako lihim sa mga budwit pag-aamin ng astig na si Pablong Tisoy. Ako nga, kaya laging may suot na sombrerong bao ay dahil tad-tad ng pokdat ang aking ulo. Pagkatapat ng kalbong si Pipitong Mestizo. Ako nga, kaya laging may makulay akong tali sa buhok ay dahil nakakalat ang mga lisa at kuto ko. Pangungumpisal ni maarting si Tessa Makinis. Patawad, Berting, buong panunuyot pagkumbaba, usal ng tatlo. Sa lahat ng ito'y matipid lang na umiti si Berting. At maya-maya pa'y tuluyan na niyang pinakawalan ang kanyang mga luha. Hindi niya mapaliwanag ang abot langit na kasiyahang nadarama ngayon ng kanyang puso't diwa. Napakagaan ng kanyang pakiramdam. Ngunit ano't nang yakapin si Berting ng taong bayan ay biglang naabnas
at natupok ang buong katawan niya. Sumakay sa nag-aalimpuyong hangin ang kanyang uling na balat, kasama ng mga budil na perlas niyang luha. Habang ang busilak naman niyang puso'y biglang nagluwal ng isang nakakasilaw na liwanag, na pagkatapos lumubot bumilog ay dagling lumipad pataas ng buong bayan ng Sutla. Ang buong bayan ng Sutla. Dahil na rin sa ipinainom na lasong pampatulog ng mga uwak ay naging likas na maantukin si Emang araw at parating sa garagatan lumulubog kapag inaantok pagkalipas ng kalahating araw. Mula noon, bilang kahalili ng liwanag ay dumating ang napakahalinang dilim sa pamamagitan ng balat na uling ni Berting. Ito'y 10 ng nangingindat niyang mga luhang perlas na kumukalokol sa buong paligid at langit. Samantalang ang busilak at nagliliwanag naman niyang puso'y naging umpisa ng maglunoy na kalawakan bilang tanglaw ng dilim at kahalili ni Emang araw. Ayon sa sabi-sabi, iyon daw ang pinagmulan ng gabi, tala at buwan. Natupad ang pangako ni Bataluman kay Berting. Hindi na siya ang sikat na kinukutya, kundi siya ang sikat na tinitingala at kinigigiliwan ng sandaigdigan. Hanggang ngayon, ang payapang gabi, kumikislap na tala at nakakabighaning buwan ang siyang nagsisilbing tagapagpaalala ng makulay na kasaysayan at di matutiwarang kabutihan kagitingan ng munting bayaning si Berting, ang Batang Uling. Yun po ang storya po natin. Naiintindihan niyo ba ang ang mga bata, nagustuhan niyo ba yung storya? Anong pangalan ng bida natin? Berting. Anong tawag sa kanya? Berting ang Batang Uling. Ano natutunan natin dito sa storya na to? Ha? Ikaw, may natutunan ka ba? Ate? Ano natutunan mo? Ano? Hindi. Ano natutunan mo? Anong dapat nating gawin? Pag may nakita kang kaklase na kakaibang kulay, tutuksuin mo ba o hindi? Hindi. Diba? Dapat lahat tayo may kanya-kanyang katangian. Meron tayo kanya-kanyang kahinaan at kalakasan. So, pag meron tayong mga kaklase, halimbawa, medyo hindi makasagot, huwag natin pagtatawanan. Diba? Ilagay niyo yung sarili niyo sa kanyang, siguro kagabi hindi siya nakapag-aral na maayos, o kaya nakalimutan lang niya yung sagot, dapat hindi natin siya tatawanan. Kung hindi, siguro tulungan na lang natin siya pagkatapos sa klase, naturuan natin ng tamang sagot. Di ba po ba? Tama? Ayan. So, ano yung mga dapat nating tandaan dito? Yung kagandahan ng kalooban ng importante sa isang tao. Hindi yung mga panglabas na katangian. Okay? Hindi porket, sabi nga dito, hindi porket maitim ay pangit. Hindi porket maputi, maganda. Ang dapat natin tingnan yung kalooban ng isang tao, yung kabaitan niya. Diba? At syempre, huwag nating kakalimutan yung pagmamalasakit sa isang tao. Yung dapat natin tulungan yung mga taong nangangailangan. Yan ang dapat nung tandaan, Halimbawa, si classmate, walang baon. Anong gagawin natin? Bigyan. Miski konti. O kaya si ma'am, may mabigat na dinadala. Anong gagawin? Tulungan. Tama. Diba? Yan ang mga dapat nating gawin. At isa sa pinaka-importante dito ay yung paghingi ng tawad. Pag ikaw ay nagkasala, dapat humingi ka ng tawad kay mami o kay sa kaklase mo. Diba? Halimbawa, nagkatulukan kayo at na-aksidente yung kaklase mo, dapat, ano gagawin mo?
tulungan at humingi ng tawad. Yan ang mga dapat nyong, ito yung mga dapat natin natutunan dito. Kasi si Berting, di ba, naalala nyo doon sa storya, pinagtatawanan siya ng mga kaklase niya, si Tesang Maputi, sila yung tatlo. So, yung nakita nila na mabuti palang tao si Berting, ang ginawa ni Berting, ng tatlong kaibigan niya ay humingi ng tawad. Dapat ganun din kayo. Hindi masama na humingi ng tawad pag nagkamali. Ate? Okay. Ayun lang po. At sana nagustuhan niyo yung aking storya, Magandang umaga po sa ating lahat ulit.